Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ngayong hapon ay matutunghayan natin ang kwento ng mga taong kung ituring ng lipunan ay iba. Sila na pinagkaitan ng normal na pamumuhay. Mga taong sa walang kamuwangay nakagawa ng bagay na mali, na masama laban sa idinidikta ng ating karaniwang sistema. Ngunit ang gintong bakul, panay kasalanan ang laman. Sinasambit ng baliw, awit na walang laman. Ulo mo'y mahiling, tatawagin mong hangal. May isang hindi baliw, iba ang awit na alam. Buong araw kong magdasal, sinungaling rin naman. Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sinong tumatawag ng habag? Mga baluktot na gawain kay hirap ituwid. Kung ang kanilang sariling katinoan ay tuluyan ng nilamon ng maduming mundo. Marapat nga bang kamay na bakal ang sa kanila'y ipataw o higit nilang kailangan ay pag-unawa at pagtanggap sa kanilang kalagayan? Ako po si Jet Maglente at sabay-sabay po nating tunghayan ang stigma. First and foremost, we have to define forensic. Okay, forensic psychiatry. Forensic psychiatry is the practice of psychiatry, in legal terms. So, since we are here at the National Center for Mental Health, we cater to the mentally ill patients who are also criminal offenders. So they have these criminal offenses. So ano ba yung aming ini-evaluate? So ano ba yung mga kaso nila? So usual case talaga is of course from simple robbery or theft, okay, to parricide. So ibig sabihin, ganun kalawak yung nasa saputan yan. Kasi lahat ng criminal cases na. So we have cases of robbery and theft, acts of lascivious business, homicide, murder, even parricide. Lawyers would say or would give advices or pieces of advices na their client is mentally ill. So actually it would also be, it is a part of prolonging the trial. And then they'll come here for evaluation. And we have a lot of cases that these clients, they're not mentally ill. Or meaning they are not psychotic. Let's say, ang isang pasyente will be considered a forensic case whenever this particular client of ours, ay during the time ng commission of the crime, mapapatunayan na siya ay mentally ill. Kasi maraming mga kaso, na nangyayari, rape case, murder case, lalo na kung mayaman ito, sasabihin, kasi yung anak ko hindi kailangan makakalaboso, hindi kailangan kasi may sira meron siyang pagkukulang sa kaisipan. So, i-refer yun sa psychiatrist namin para patunayan na during the commission of the crime, nandun siya sa height ng kanyang mental illness. A series of examination will be done, psychological exam, nandiyan pumapasok ang mga psychologists, sila magbibigay ng psychological exam, series yun, plus the examination of our psychiatrist. Yun, may mga ganung kaso talaga, napakarami namin kaso na kailangan mo ng patunayan na talagang ng aming psychiatrist. Kaya nga, itong aming mga psychiatrist, pumupunta sila sa korte para to attend the hearing of certain patient. Kasi, ang halimbawa, napatunayan na during the scene sa commission of the crime, siya ay mentally ill, so wala kami gagawa doon. So, pero yung sentensya sa kanya, hindi malilesen. Pag ang sentensya sa kanya ay 20 years, kahit na 20 years pa siya nag-stay dito, at siya ay nakalabas na, halimbawa, okay naman na siya, nakalabas siya dito, at pupunta na siya ngayon doon sa kanyang point of origin, yung kanyang
pagkukulungan, yung 20 years sa'yo, mag-umpisa pa lang siya nung paglabas niya. So, kung 20 years na siya dito sa amin sa mental, 20 years pa rin siya doon sa kanyang kulungan. So, yun ang marami kami mga pasyente dyan na ganun ng mga kaso. Pero kagaya nyo, I will cite an example. Patanggay nyo na inano nyo yung